Sinasamahan natin ngayon si Zacarias sa pagbati niya sa pagdating ng Panginoon. Ang Panginoon ang araw ng tagsibol na maghahatid ng liwanag sa sangkatauhang nasakluban ng kasamaan at kamatayan. Kaisa ng mga patriarka, propeta, hari, mga dukha at makasalanan at ng buong sangkatauhan na naghahanap ng tanda ng kaligtasan. At ngayong nababanaagan na natin ang mga unang sikat ng bukang liwayway, tunay na ganap ang ating pagdiriwang sapagkat paririto na ang kaligtasan natin. Ang mangunguna po sa ating pagdiriwang ngayong gabing ito o umagang ito ay walang iba kundi si Reverend Father Sherwin Nunez, SMM. Magsitayo na po tayong lahat. Tayo ngayon natitipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumiyuri. Magandang umaga po sa lahat. Magandang umaga, Father. Congratulations sa lahat ng nakabuo ng siyam na umaga. Sino po sa inyo dito mga nakabuo? Yon, palakpakan natin ang bawat isa. Mga kapatid, kapag nakakabuo tayo, hindi lang yun dahil may hinihiling tayo, kundi gusto natin at nais natin na magkaroon ng mas malalim na ugnayan sa Diyos. Dahil po ang pagsisimba ay pakikiisa sa Diyos, no? Love life tayo sa Diyos. Di ba pag love life, kailangan kita lagi, kailangan may tagpuan lagi at ganun sa Diyos. Kaya sana sa mga nakabuo ay tuloy-tuloy na po natin. Huwag na lang po natin gawin ito tuwing simbang gabi, kundi bawat linggo at bawat piyesta ng simbahan natin upang makita ng Diyos na tunay nga nating inaasam ang pakikiisa sa Kanya.
Mga minamahal na kapatid, tayo ngayon ay nasa ikasyam na umaga ng simbang gabi. Sisindihan natin ngayon ang mga kandila ng Adbyento. Sa pagsisindi ng mga kandilang ito, tayo ay inaanyayahang ihanda ang ating mga sarili, maging tapat sa pagsisisi at pagbabalik loob upang maging karapat-dapat tayo sa pagdating ng Panginoon na mananahan sa ating mga puso. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang ating tulong ay nasa ngalan ng Panginoon. na may gawa ng langit at lupa. Panginoon, ikaw ang liwanag ng sandaigdigan. Halina, manunubos, halina. Magniningning nawa ang aming mga puso sa liwanag ng iyong pag-ibig. Amen. Ngayon po ay aking inaanyayahan ang mga magsisindi ng ating mga kandila. Sina Mrs. Herminia Sanchez and family, Mrs. Rosalinda de Vera and family, Mr. Randy Parino and family, Mr. Rafael and Mrs. Rose Manuzon and family. Ama naming banal, nawa ang kandilang aming sinindihan ngayon na sumasagisag sa aming paghahanda sa pagdating ni Kristo ay magbigay ng liwanag, pag-asa, kapayapaan, kagalakan at pag-ibig sa aming mga puso. Gabayan mo kami na pamumuhay na tapat sa iyong kalooban upang maging karapat-dapat kaming humarap sa pagdating ng iyong anak. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, pagpasawalang hanggan. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan sa di malirip na pag-ibig mo sa sangkatauhan, minarapat mo na nagkatawang tao ang iyong anak para sa aming kaligtasan. Ang kanyang pagsilang ay naghatid sa amin ng pag-asa at kaliwanagan. Basbasan mo po ang mga kandilang ito ng Adbyento, pati na rin ang mga pamilyang nagsindi nito. Naway maibahagi namin sa iba ang liwanag at pag-asa na hatid ni Kristo sa mundo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, bilang paghahanda sa ating banal na misa, aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat sa pagdiriwang ng banal na paghahaing nagdudulot ng kapatawaran ng may kapal. Sabay-sabay po tayo.
Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagpupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mo angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, tugtong na anak,
sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nilog mong ang iyong salita na binalita ng anghel ay maging totoong tao sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Ipagkaloob mong kaming sumasampalatayang siya'y ina ng Diyos ay matulungan niyang dumalangin sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo. Sinabi ng Diyos na siya ang magtatayo ng tahanan para kay David na nangangahulugan ng walang hanggang paghahari ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Si David ay panatag ng nakatira sa kanyang bahay sa tulong ng Panginoon. Hindi na siya ginambala ng kanyang mga kaaway. Tinawag niya si Nathan at sinabi, "Nakikita mong nakatira ako sa tahanan ng sidro, ngunit ang kaba ng tipan ay sa tulda lamang." Sumagot si Nathan, "Isagawa mo ang iyong iniisip, sapagkat ang Panginoon ay sumasa iyo." Ngunit ng gabing iyo'y sinabi ng Panginoon kay Nathan, "Ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako saan mang dako at lahat mong mga kaaway aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan, tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon. Wala nang aalipin sa kanila. Tulad noong una, buhat nang maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ay nagsasabi sa iyo, patatatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Kikilanlin ko siyang anak at ako na may magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kahariay hindi na mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
ingatan mo'y laging sasambitin. Yaong pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mo'y walang malim, ay lagi kong sasambitin. Sabi mo poon, ikaw ay may tibay na iyong ginawa kay David mong hirang. At ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari, ang kaharian mo ay mamalagi. Pag-ibig mo'y walang malim, ay lagi kong sasambitin. Gagawin ko siyang anak na panganay, mataas na hari nitong daigdigan. Laging maghahari ang isa niyang angkan, sintatag na langit yaong kaharian. Pag-ibig mo'y walang malim, ay lagi kong sasabitin. Pag-ibig mong walang malim, ay lagi kong sasabitin. Magsitayo po tayo. Alleluia, 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 alleluia. Sinag ng bukang liwayway at araw ng kaligtasan, halina't kami tanglawan. Alleluia, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, napuspos ng Espiritu Santo si Zacarias, na ama ni Juan,
at nagpahayag ng ganito, "Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan, at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya ang nakahahabagan ang ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan, sapagkat lubhang mahabagin ang ating Diyos. Magbubugang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa lilim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po muli sa lahat. Kamusta po kayo? Natupad na po ba yung inyong mga hiniling? May mga tinupad na po ba ang Diyos? Meron na sana nga, no? Ano po ba yung mga naging dasal ninyo? Isa lang, siguro, no? Ano yung mga naging dasal ninyo? Ano yung prayer? Ano yung biyayang hiniling nyo kay Lord mula nung simula ng simbang gabi? Good health. May narinig ako good health. Ano pa yon? Hindi ko marinig na yung iba. Ano po yon? Kapayapaan. Good health, kapayapaan. Ano pa? Ano po? Hindi ko marinig masyado, no? Sa dami eh. Kayo mga brothers, mga laymen, ano yung mga hiling ninyo? Kaligtasan. Yun. Ano po yun sa inyo? Paglingkod? Makapaglingkod. Oo. Diyan sa likod, ano yung hiniling nyo kay Lord bago pa mag-umpisa ang simbang gabi? For sure, may hiling. Sabi ng iba, hindi pwede sabihin, Father, bawal. No? Sa mga kabataan, anong hiling ninyo? Napakagaling ng grupo na ito. Sa 5 simbahan na namisahan ko, no? 2 ang nagsabi na hindi sila humiling ng pera at kayo yung pangalawa. Ibig sabihin, hindi nyo kailangan ng pera? No? Siguro yung iba namiling ng pera, nahihiya lang kay Lord. Lord, pero pera talagang hanap ko eh. Kailangan kong pera. Kasi hindi po sapat ang 500. Pwede naman ang 500 pang Noche Buena, pero bitin-bitin lahat, no? Pang-display. Mabubusog ka pa ba kapag 4 kayo sa bahay, 500 ang pang Noche Buena mo? Makakatikim ka, pwede naman, pero bitin. Yung bang tipong maghahanap ka ng kanin kasi kulang. Anyway, mga kapatid, napakahalaga na mayroon kang healing, pero dapat sigurado ka sa iyong kahilingan. No? Dapat nakaipagpinigay ng Diyos sa iyo ito, kapag pinagkaloob ng Diyos sa iyo ito, kaya mong panindigan, kaya mong gampanan. Una sa lahat, sabi na dito, good health, Lord. Sana bigyan ako ni Lord ng good health. Pero, ano ba yung kinakain mo araw-araw? Pag pinagkalooban ka ng Diyos, ano ba yung kinakain at iniinom mo araw-araw? Siguro soft drinks ka ng soft drinks. Tapos ang dasal mo kay Lord ay good health. Mamayang gabi, may party-party, may kainan, daming alak. Okay lang naman uminom, huwag lang maglasing. Kasi kung good health ang hanap mo, tapos mataas ang uric mo, tapos beer ka ng beer, sana ang good health doon. No? If you take it in moderation, walang problema. Di ba?
Ano pa? Ano yung mga hiling kanina? World peace. Sino dito nagdasal ng peace, kapayapaan? No? Marami tayo. Pero kung gusto mo ng world peace, dapat marunong ka muna magpatawad yung nasa mga malalapit sa iyo. Kasi gusto mo ng world peace, pero hindi mo kabati yung anak mo, hindi mo kabati yung kapatid mo, hindi mo kinakausap yung sister or brother mo dito kahit naglilingkod kayo. Sabihin ni Lord, world peace ka pa, hindi mo nga kaya makipag-peace dyan sa kasamahan mo sa bahay. Amen? Yun. So when you ask for a grace, dapat sigurado ka na kaya mong tanggapin ito at kaya mong gampanan ang biyayang ipagkaloob ng Diyos sa inyo. Yung iba siguro, love life. Meron ba dito umiling, Lord, sana magka-love life na ako. 30 years old na po ako. No pressure. No pressure, ha? Pero kung humiling ka ng love life, dapat handa ka ng magtrabaho. Love life ka, wala kang trabaho. Sabi ni Lord, love life ka dyan, hindi mo nga kaya bilan ng sarili mo ng merienda. So before you pray for something, make sure that you are ready for it. Bakit ko natanong ito? Dahil sa ating pagbasa, 3 days na itong si Zacarias, although hiwalay lang, si Zacarias ay humiling din sa Diyos ng anak. Kaso, ang tagal-tagal binigay ni Lord. Sabi dito, sabi ng anghel kay Zacarias, magdadalang tao ang iyong asawa na si Elizabeth kahit sa kanyang katandaan. Matandang at siya'y ililigtas mula sa kadustaan at mawawalan. Tatanggalin sa kanya ang kahihiyan dulot ng kadustaan nung hindi magdadalang tao. Si Zacarias, sinabi ng Biblia, siya ay mabuting tao, di po ba? Mabuting tao, pero sa kanyang kabutihan, siguro nagsawa na siya kay Lord, kaya sabi niya sa anghel, parang hindi yata totoo. Just imagine, ikaw si Zacarias, 60 years old, 65 years old ka na, asawa mo ganun din ang edad, tapos magdadalang tao. Hindi ko alam anong iisipin niyo. Meron na po ba dito nagdalang tao na 60 years old? Siguro iniisip ng Zacarias, nakakahiya na Lord, ayoko na. Parang hindi yan totoo. Nung bata pa kami, ayaw mo. Ngayon, 60. Hindi natin alam. Kasi ang sa kanila, matanda. Pag 40 ka dati, pwedeng matanda ka na eh. Dahil nga bata pa lang, nag-aasawa na sila. But palagay natin, 50 to 60 years old si Elizabeth. Pero matandang-matanda sinabi. Kaya hindi naniwala si Zacarias. Kaya anong nangyari kay Zacarias? Nung hindi siya naniwala, kahit mabuting tao siya sa isang pari, anong ginawa ng Diyos sa kanya? Siya'y ginawang pipi at hindi nakapagsalita. Parusa ba yun o hindi? Yun ay hindi ka parusahan. Yan ay isang uri ng disiplina dahil hindi niya nakikita kung gaano kabuti ang Diyos sa kanyang buhay. Pinagkalooban na nga, ayaw pa maniwala. Mabuting tao, pero minsan kasi kahit mabuting tao, di ba, kahit nagsisimba tayo, parang, Lord, parang wala na yatang chance. Tagal-tagal ko na nagsisimba. Make-up ako ng make-up, wala pa rin nanligaw sa akin. Ganun ba kayo minsan, Bakit kaya dalaga at binata pa rin ako, Lord? Ganun siguro inisip niya sa Zacarias. Matanda na po ako, Lord. Kaya nangyari, hindi siya pinarusahan. Siya'y dinisiplina ng Panginoon at nanahimik sa loob ng 9 na buwan. At anong nangyari sa pananahimik na iyon? Pinakita ng Diyos ang mga kababalaghang ginawa niya. Una, pinakita na nagdalang tao yung kanyang asawa. Hindi siya pinagsalita kasi pag magsasalita nga, baka daming reklamo, daming iniisip. Minsan pag magaling kasi tayo, kinokontra na natin yung kalooban ng Diyos. Pangalawang nasaksihan ni Zacarias ay ang pagdalaw ni Maria at ang pagbabatian ng dalawa ni Maria at ni Elizabeth. Nasa sinapupunan pa lang ang mga batang iyon ay pinakilala na ng Diyos kung ano magiging si Juan Bautista at ano magiging si Jesus. Hanggang sa dumating ang kapanganakan ng anak ni Zacarias na si Juan Bautista. Bakit kailangan manahimik si Zacarias? Dahil kailangan niyang makita sa katahimikan kung paano gumalaw ang Diyos sa kanyang
buhay. Kayo po ba sa loob ng 9 na araw na nahimik kayo? Siguro kung hindi kayo, kailangan natin 9 days of novena, 9 na araw na pagninilay kung paano gumalaw ang Diyos sa buhay ninyo. Kasi yung iba dito siguro iniisip, parang wala naman akong biyaya, Father. Parang hindi naman ako mahal ng Diyos. Binigyan ka na nga, kaso naghahanap ka pa ng iba. Parang si Zacarias. Pinagkalooban na nga, nagduda pa. Pinagkalooban na nga, ayaw pang tingnan. Di ba? Siguro yung iba sa amin sasabihin, Lord, wala nga naman ako natanggap eh. Kasi minsan, gusto natin, yung matatanggap natin, yung gusto lang natin. Pero yung mga pinagkaloob ng Diyos na araw-araw binigay sa atin, hindi na natin napapansin. Diba? Mga mag-asawa, hindi ko lang alam kung pagkagising ninyo, kita nyo sa mga asawa ninyo ay biyaya or naiinis na kaagad kayo pagkagising nyo pa lang. Ano? Biyaya ng Diyos, swerte ninyo, hindi kayo iniwan, nandyan pa rin kayo sa isa't isa. Amen! Kaya kung hindi ganun kaganda yung inyong ugnayan ngayon, sikapin ninyo na makita bilang biyaya ang kasama ninyo, lalo-lalo na ang mga pamilya ninyo. Amen! Sabi, Lord, hirap na hirap ako sa buhay. Pero tumataba naman, ibig sabihin maraming kinakain. Parang ako, sabi ko, ang hirap ng buhay. Nasa seminaryo po kasi ako. Never pa ako na-assign ng parokya. No? Assignment ko lang seminaryo, 12 years. 2 years aral ulit, tapos 12 years seminaryo. Sabi ko, Lord, ang hirap ng buhay. Dati ang dasal ko, Lord, sana padalhin mo kami ng maraming seminarista. Nung dumami ang seminarista, napagod ako. Sabi ko, Lord, ang mahal-mahal bumuhay ng seminarista. Tapos nung nakita ko itong ebanghelyo nito, sabi ko, Lord, parang parehas pala kami na Zacarias. Nung pinagkalooban, nagreklamo na. Ayaw na. Kaya mula ngayon, sabi ko, hiniling ko pala ito, dapat tatanggapin ko at paninindigan ko ang biyayang pinagkaloob ng Diyos sa akin. No? Kaya kung ano man meron kayo at hindi nyo pa nakita kung gaano gumalaw ang Diyos sa inyo, pag uwi ninyo, manahimik kayo saglit. Tulad kay Zacarias. Actually, itong 9 days is a time for us na manahimik sana pagkatapos ng bawat misa. Kaso wala tayong magagawa. Pag dito ka nga ba naman nakatira, paano ka mananahimik? Di ba? Pero siguro in any time today, bago magpasko, balikan mo para ma-appreciate mo ulit yung biyaya ng kaligtasan galing sa Diyos sa kanyang kapanganakan. Tingnan niyo muli, paano po ba gumalaw ang Diyos sa buhay ko? May maganda bang nangyari sa akin? At tsak ako na marami. Una sa lahat, yung biyayang buhay pa tayo ngayon. Palakpakan natin ang Diyos. Diba? Sana nakita natin ang bawat maganda. Kung titingnan nyo ako, mukha akong masaya, mukha akong kumpleto, pero marami akong iniisip. Pero kung titingnan ko lagi yung problema ko, para akong si Zacarias ayaw ko na maniwala sa Diyos. Pero sa kabilang dako, kung titignan ko kung gaano kabuti ang Diyos, masasabi ko, ang dami ko palang natanggap na biyaya. Hindi mo kailangan maging mayaman. Hindi mo kailangan maging artistahin ang mukha para sabihin mo, ako lang ang mahal ng Diyos. Dahil bawat isa sa atin ay pinagkalooban ng Diyos ng biyaya tulad kay Zacarias. Kaya sa wakas, sa dulo ng ating ebanghelyo, umawit si Zacarias ng awit. Nagalak siya, Lord, ang tagal-tagal ko palang hindi nakita na napakabuti ninyo. Kaya kung babalikan nyo yung ebanghelyo, babasahin nyo yan mamaya, kinuwento, no? Isinalaysay ni Zacarias sa kanyang awit kung paano gumalaw ang Diyos sa kanyang buhay. At sabi niya, nung una pa lamang pala, ay palaging nagkakaloob ng Diyos, ang Diyos, hindi lang sa akin, kundi sa aking bayang Israel, sa kanyang pagliligtas, sa kanyang pagtatanggol, sa kanyang pagbibigay ng panibagong tirahan at bayan, hanggang sa siya'y pinagkalooban ng anak na maghahanda ng daraanan ng Panginoon. Kaya mga kapatid, sa tulong at pamatnubay ng ating mahal na ina, naway makita natin ang paggalaw ng Diyos sa buhay natin. Nawa sa araw na ito, manahimik tayo sandali at balikan ang lahat ng magagandahang loob ng Diyos. Yung mga hindi pa pinagkaloob, sige lang, darating tayo dyan, ipagkakaloob ng Diyos iyan.
at magpasalamat sa Diyos sa lahat ng biyayang mayroon tayo. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, nalalapit na ang pagdating ng ating manunubos. Dumulog tayo ngayon sa ating Ama upang patuloy niyang liwanagan ang ating mga puso at diwa sa pamamagitan ng kanyang anak, ang Emmanuel. Ngayong huling araw ng ating paghahanda, ating idalangin, Amang mapagmahal, liwanagan mo ang aming puso. Amang mapagmahal, liwanagan mo ang aming puso. Diyos naming mapagmahal, masalamin nawa namin iyong simbahan, ang liwanag ng iyong kabutihan, katotohanan at pag-ibig. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, liwanagan mo ang aming puso. Diyos naming mapagmahal, masalamin din nawa ng lahat ng lingkod bayan ang iyong liwanag sa kanilang tapat na pagpapatupad ng makatwirang batas at panuntunan. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, liwanagan mo ang aming puso. Diyos naming mapagmahal, liwanagan mo kaming natitipon ngayon sa aming pagsusumikap maging tapat na Kristiyano. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, liwanagan mo ang aming puso. Diyos naming mapagmahal, liwanagan mo silang mga tinatawag mo na sa kamatayan at pahimlayain sila sa iyong piling. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, liwanagan mo ang aming puso. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, liwanagan mo ang aming puso. Mapagmahal naming Diyos, halina't liwanagan kaming namumuhay sa kadiliman at anino ng kamatayan. Makita nawa namin ang iyong anak na si Jesucristo bilang aming bukang liwayway, ang daan tungo sa kaganapan ng buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo.
Magsitayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalinawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspos sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ipinananabikan ng mahal na Birhen Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag noong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng lahat, napupunong langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagparang mamarito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Magsiluhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang Magsitayo misteryo po ng tayo. pananampalataya. Si Kristo ay ulitain, sa ay bilang pagkain inumin, pinasta sa luhang natin, hanggang sa siya'y dating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamon namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Santo Papa at ni Bishop Ambon na ating obispo, lahat ng kaparian at ng buong sambay ng iyong tinipon ngayon. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at paggandapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tayo po'y tinuruan ng ating Panginoong Hesukristo na manalangin sa Ama. Sabay-sabay po natin itong awitin. Manangin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, parang sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumi. Ngayon po'y magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa na may ngiti po sa inyong mga labi. Peace be with you. Peace. Magsalute po tayo. Mga kapatid, ito sa Hesus Kristo ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Katawan ni Kristo. Katawan ni Kristo. Katawan ni Kristo. Katawan ni Kristo.
justice in peace, fullness of love. Come, Lord Jesus Christ, be with us now. Come and renew us. Come, Prince of Peace, dwell in our hearts. Come, be our way, the truth and the light. Come, guard our night. Come, be our light. Sagipin mo ang bayan, ikaw ang pag-asa, gabay ng mga mahirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal nain, lagi nawa naming madama ang iyong kagandahang loob upang kami magkamit ng kaligtasan pakundangan sa pagkakatawang tao ng iyong anak, ngayong aming ginugunita ang kanyang ina, sa pamamagitan din ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin sa Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng Banal na Puso ni Jesus, ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina. Ninais niyang malapit ka sa kanyang krus. Binahaginan kanya ng kanyang kaluwalhatian. Dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya ialay ang aming papurit pasasalamat. Sa kanya isangguni ang aming kahilingan. Tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak, upang ang kanyang karya patuloy na maisakatuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso nang lumaganap sa sanlibutan ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kaming sa iyo'y nagtitiwala, pakinggan mo kaming sa iyo'y nagsusumamo, maranasan nawa naming lagi ang makainang pagkalinga mo, siya nawa. Birhen ng Banal na Puso ni Jesus, Birhen ng Banal na Puso ni Jesus, Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Magsiupo po tayo para sa mga pasasalamat at mga paanyaya. Patuloy po natin pasalamatan ang mga tumulong sa paglilingkod, ang music ministry, Ministry of Altar Servers, lay Eucharistic ministers, Ministry of Ushers, Greeters, and Collectors, Ministry of Lectors and Commentators,
Social Communication Ministry para sa ating FB live streaming. Pasalamatan din natin ang sponsor sa ating misa ngayon, ang San Juan Chapel. At ganoon na rin po sa mga sponsor para sa mga nagsindi ng ating Advent Candle, Mrs. Herminia Sanchez and family, Mrs. Rosalinda De Vera and family, Mr. Randy Perino and family, Mr. Rafael and Mrs. Rose Manuzon and family, Ronnie Blanco, Nelia Loberes, Shirley Baguio, Lani S. Ebalionada, mga family sponsors din. At higit sa lahat, pasalamatan din natin ang nanguna sa ating banal na misa na walang iba kundi si Reverend Father Sherwin Nunez, SMM. Para sa ating panyaya, sa December 24, 2025, Christmas Eve, ang mga schedule na ating mga misa ay ang Cluster Hope, alas 6 ng gabi, sa may Silver Street. Cluster Love, 7:45 p.m., sa may Woodcraft, Bayanihan. St. Louis de Montfort, 9:15 p.m. Cluster Faith, alas 10 ng gabi, dito sa Tahanan ni Maria. At sa December 25, Christmas Day Mass, ang mga schedule naman ay ang mga sumusunod. Cluster Hope, alas 6 ng umaga, sa may Silver Street. Cluster Faith, alas 9 ng umaga, dito sa Tahanan ni Maria. At ang Cluster Love, alas 5 ng hapon, sa Woodcraft, Bayanihan. Paalala din po na ang ating mga altar servers ay magkakaroon ng Pax Tecum. Sila po ay iikot sa inyong mga tahanan kasama ang sanggol na Batang Jesus. Nawa po, sila po ay inyong patuloyin at papasukin sa inyong mga tahanan. Ito po ang mga schedule ng ating Pax Tecum. Cluster Love, sa December 26, sisimulan sa ganap na 8 ng umaga. Cluster Hope, December 27, sisimulan din sa ganap na 8 ng umaga. At ang Cluster Faith, sa December 29, sisimulan din sa ganap na 8 ng umaga. At sa January 3, 2026, ang lahat ay inaanyayahan sa Pasko sa Mission Station. Magkakaroon ng banal na misa sa ganap na 3 ng hapon at susundan ng mga programa, salo-salo at mga paraffol. Ito po ay gaganapin sa Bayanihan Covered Court. Maraming salamat po at magsitayo na po tayong lahat. Maraming salamat din po sa lahat. Ako po ay galing sa parokya ng mga MSC, kaya nakapagmisa ako. Ako po ay taga Lapu-Lapu City, kaya malapit ako sa mga kaparian ng MSC, kaya pag may tawag minsan, available. Ako po ay na-assign lamang nasa seminary namin sa may Timog, sa may malapit sa Tomas Morato at Timog. Kaya kung nagawi kayo doon, pwede kayong tumuloy sa aming seminaryo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Yumuko kayo't hingin ang biyaya ng Diyos. Ang makapangyarihang Diyos Ama ng bugtong na anak na naparito na noon at inihintay nating bumalik ngayon ay siya nawang magbabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating, ay siya rin nawang pumuspos sa inyo sa pagpapala, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Patataginawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manunubos, ay puspusin nawa niya sa gadimpalang buhay na di matatapos kapag siya'y dumating ng may kadakilaang lubos, magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na misa. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Advance Merry Christmas, everyone.
sa